Maligayang pagbabalik sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2018 action drama mystery suspense movie, na may pamagat na, Traffic. Nagsimula ang pelikula sa siyudad ng Sacramento kung saan ang isang babaeng journalist at news reporter na si Brea ay nakipagtalo sa kanyang boss sa kadahilan ng inagaw ng mga ito ang credit sa kanyang pinaghirapang gawin na artikulo patungkol sa isang malaking balita hinggil sa korupsyon sa kanilang lokal na pamahalaan. Matapos baliwalain ng kanyang boss ang mga hinaing niya patungkol sa inagaw nilang balita ay nakipagkita si Brea sa nobyo niyang si Arthur at sa mayaman nilang mga kaibigan na sila Jason at Maya upang maghapunan sa bagong bukas nitong restaurant. Nang malaman nila ang nangyari sa trabaho ni Brea ay inalok sila ni Jason na magbakasyon muna sila sa darating na linggo sa isa niyang pagmamay-aring mansyon sa taas ng bundok sa Nevada upang malimutan muna ni Brea kahit papano ang mga stress sa kanyang trabaho. Noong una ay hindi pa ito agad tinanggap ni Brea dahil gusto lang nitong magkulong sa loob ng bahay pero nang niregaluhan siya ni Arthur ng kanyang pangarap na kotse ay pumayag na rin ito kalaunan upang magamit agad ang pinaghirapang iregalo ng kanyang nobyo. Nagbiyahe sila ng ilang oras papunta sa nasabing bahay bakasyunen. Nang huminto sila sa isang gas station upang bumili ng kanilang makakain ay makikita na pinapanood si Brea ng mga misteryosong individual na kasalukuyang nasa lugar din ng oras na iyon. Sa ilang saglit ay tila sinadya pa siyang mabunggo ng isa sa mga ito na nagpakilalang si Johnny at makikita na hindi napansin ni Brea na halos tinititigan na siya nito ng sobrang lalim na kahit saan siya magpunta sa sulok ng tindahan ay nakasunod pa rin ang mga paningin nito sa kanya. Nang nagtungo si Brea sa banyo ng tindahan upang linisin ang tumapon sa kanyang inumin ay nakita niya sa loob ang isang nanghihinang babae na napansin agad niya na para bang gusto nitong humingi ng tulong sa kanya pero hindi ito makapagsalita dahil nakabantay dito ang isang misteryosong lalaki na kasama nito na halos pasukin pa sila sa loob ng banyo. Kasabay nito habang naghihintay sa labas si Arthur sa pagbalik ni Brea ay makikita na dumating ang isang malaking truck sa lugar at lumapit sa kanya ang isang lalaking biker kung saan hinamak siya nito dahil sa kanyang kulay. Sinabihan din siya nito kung saan niya ninakaw ang magandang kotse na kanilang gamit na naging dahilan upang hindi na nakapagpigil pa si Arthur at sumiklab agad ang mainit na tensyon laban sa grupo. Sa kabutihang palad bago pa man sila magkasakitan ay dumating sa lugar ang pulis na si Sally at inutusan agad nito ang grupo ng bikers na tigilan na nila ang panggugulo sa mga turista sa kanilang bayan. Matapos nito ay nagpatuloy na muli sila Brea sa kanilang biyahe, habang pinag-uusapan nila ng kanyang nobyo ang babae niyang nakita kaninang nanghihina sa gasolinahan ay nabigla na lang sila nang mapansin nila na sinusundan na pala sila ng isa sa mga bikers kanina na nanggugulo. Pilit itong nanggigit-git sa kanila at sinasabihan sila na maghanda sila sa mga mangyayari mamayang gabi. Agad namang pinatakbo ni Arthur ng sobrang tulin ang kanilang kotse. Nagawa lang nila itong mapahinto nang biglaang nagpreno si Arthur na naging dahilan ng pagkakasemplank ng lalaking ito. Samantala sa kabilang eksena ay mapag-aalaman na magkakagrupo pala ang kalbong si Johnny at ang mga lalaking bikers kanina. Lumalabas din na sa kanila pala ang napakalaking truck na ito kung saan pinag-uusapan nila na dapat ay walang maging problema sa pagde-deliver ng mga misteryosong nilalaman ng sasakyang gamit nila. Pagkarating nila Brea sa mansyon na pinahiram sa kanila ng mayaman nilang kaibigan ay lubha silang namangha sa ganda ng tanawin ng lugar at nagsimula na din sila sa pagtatampisaw sa swimming pool ng mansyon hanggang sa lumipas ang ilang oras at hindi naglaon ay sumapit na ang gabi. Sa ilang saglit ay nakarinig na lang sila na para bang may biglang dumating sa lugar. Pagkalabas ni Arthur ay tumambad sa kanya ang isa pang kotse. Nang magtaka si Brea dahil hindi pa ito nakakabalik ay tinawag na niya ito. Makikita na habang nasa kusina siya ay may pumasok na sa gilid na pintuan ng mansyon. Nagkagulatan na lang sila nang makita nilang sila Jason at Maya pala ang dumating upang sorpresahin lang sana sila. Habang kumakain sila ng hapunan ay nakarinig na lang sila ng nagre-ring na cellphone sa loob ng bag ni Brea. Ngunit nang tinignan na niya ito ay laking gulat niya dahil hindi naman niya pagmamay-ari ang nasabing cellphone kaya lubos siyang nagtaka kung paano ito napunta sa loob ng kanyang bag. Kalaunan ay muli niyang naalala ang babae kanina sa gasolinahan kaya sumagi sa isip ni Brea na baka sinadya itong ilagay ng babae sa kanyang bag upang humingi ng tulong.
upang makumpirma ang hinala ay napagdesisyonan nilang magkakaibigan na tignan ang loob ng cellphone. Laking gulat nila nang makita nila ang litrato ng maraming bilang ng mga kinulong na hawak ng isang grupo. Mapapansin din na para bang binibenta ang mga ito base sa kanilang pare-parehong litrato. Lalo pa silang naalarma nang makita nila ang iba't ibang mga kontak ng sindikato at ang mismong babae kanina sa gasolinahan. Nagkaroon sila ng pagtatalo-talo nang napagdesisyonan ni Brian na isumbong sa mga kapulisan ang kanilang natuklasan, subalit ayaw itong payagan ni Jason dahil ayon sa kanya ay malalagay sa masamang reputasyon ang pagmamay-ari niyang mansyon na ito kapag kumalat ang balita. Dahil sa pagiging makasarili nito ay lubos na nagalit si Maya at mas pinili na lang nitong makipaghiwalay kay Jason. Sa ilang saglit sa hindi inaasahan ay dumating sa lugar ang nasabing babae upang kuhanin ang nasabing cellphone. Nang sinabi ni Brian na nakita na nila ang laman ng cellphone at maaari silang tumulong sa kanya ay pinagpilitan pa rin ng babae na mabawi ang cellphone dahil kung hindi ay pare-pareho silang masasawi sa gabing ito. Matapos itanong ni Brea kung ano ang sinasabi ng babae ay tumakbo ito sa labas kung saan napalibutan na pala ng grupo ng sindikato ang buong lugar. Halos magimbal ang kanilang mga sarili nang masaksihan nila kung paano tinapos ng malupit na lider ng mga ito na si Johnny ang babae. Lubos silang hindi makapaniwala sa nangyari. Dagli silang pumasok sa loob at pinilit ni Jason na isauli na lang ang cellphone sa grupo upang hindi na sila mapahamak pa, subalit tila isang malaking pagkakamali ang naisip nito dahil bagaman na ibalik na niya ang cellphone sa mga ito ay nalaman na lang niya na maging si Maya ay tinangay na din ng grupo at kalaunan ay tinapos pa rin siya ng sindikatong gang. Kaagad na napatakbo sa likod sila Brea at Arthur lalo pa ng puwersahan ng binuksan ng kawatan ang mansyon. Mabilis silang pinaulanan ng bala ng isa sa mga gang pero nakalabas agad sila papunta sa kakahuyan. Subalit maging dito din pala ay nakaabang na sa kanila ang grupo at patuloy pa rin silang pinapaputukan ng mga ito. Nang matunton sila ng isa sa mga sindikato ay buong tapang itong nilabanan at pinaghahambalos ni Brea hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Nanginginig man sa sobrang takot ay wala silang nagawa kung hindi patuloy na tumakbo at magtago sa gitna ng madilim na gubat para maiwasan ang grupo na patuloy pa rin sa paghabol sa kanila. Sa ilang minuto nilang pagtakbo ay nakakita sila ng isang bahay sa lugar kung saan agad naman silang pinapasok ng matandang nakatira dito matapos nilang ipaliwanag na may humahabol sa kanila. Agad din silang tumawag sa mga kapulisan at nakigamit na rin ng computer si Brea upang maipadala sa mga kinauukulan ang mga ebidensya sa ginagawa ng gang na pagkuha ng mga kababaihan upang ipagbili sa iba't ibang lugar. Sa kasamaang palad bago pa tuluyang makumpleto ang pagpapadala niya ng mga impormasyon ay natunton na muli sila ng isa sa mga gang at mabilis na tinapos ang matandang may-ari ng bahay. Ipinagtanggol naman agad ni Arthur ang kanyang nobya laban sa demonyong kawatan na ito. Nagkaroon sila ng pakikipagbuno at palitan ng lakas hanggang sa nagawa ng kalaban na maputukan siya. Dahil dito ay tumulong na rin si Brea at kanya itong tinadtad ng atake. Sinubukan din siyang patamaan nito ngunit nabigo ito sa kanyang ginawa bagkus ay nakakuha pa ng magandang pagkakataon si Arthur na iligpit na ang walang awang demonyong ito na sumalakay sa kanila. Sa kasamaang palad dahil sa tinamong tama ni Arthur ay hindi na rin ito nagtagal pa. Lubos na nagdalamhati si Brea sa mga nangyari at ipinangako nito na gagawin niya ang lahat upang mawakasan na ang kademonyohang ginagawa ng malaking grupo ng sindikato. Nang gagamitin sana niya paalis ang kotse ng matanda ay natunton muli siya ng isa sa mga gang. Pilit siyang kinaladkad nito palabas ng kotse at dumating na rin si Johnny upang tikman siya. Sa ilang saglit ay dumating na ang rumesponding mga pulis kasama si Sally. Nang huhulihin na sana nito ang mga kawatan ay malalaman na lang ni Brea na protector na kasabwat pala ito ng grupo nang bigla ang tinapos ng babaeng pulis ang kasama niya. Huli na nang mapagtanto ni Brea na laganap na pala ang kasamaan ng nasabing grupo kung saan pati ang mga opisyal ng kapulisan sa bayan na ito ay kasabwat na din. Matapos siyang turukan ng pangpatulog ay pinasok na siya sa malaking truck na nakita kanina sa gasolinahan kung saan nasa loob din ng iba pang mga turista na kaparehas niyang tinangay ng grupo. Makalipas ang buong magdamag ay nagising na lang siya na nakagapos na sa isang lumang minahan kung saan nakita niya na nandoon na rin si Maya. Matapos niyang marinig ang ginawang panglalapastangan ng grupo sa kaibigan at sa iba pang mga katulad nilang kinuha ay pumulot siya ng malaking pako sa sahig at nagpanggap rin siya na nagugustuhan niya ang ginagawa sa kanya ng kalbong gang leader.
Nang makakuha ng pagkakataon ay ginamit niya ang malaking pako sa demonyong ito at kanya rin itong pinaghahampas ng walang tigil hanggang sa tuluyan na niya itong maipadala sa impyerno. Sinubukan pa siyang sugurin ng mga tauhan nito ngunit dahil sa tulong ni Maya ay nagawa din nilang mailigpit ang iba pang nagbabantay na gang sa lugar. Dahil hindi makalakad ang mga kasama ni Brea sa loob sa sobrang panghihina ay mag-isa na lang siyang lumabas sa kulungan. Napagtanto na lang niya na ang gasolinahan at tindahan kanina ay isa palang trap ng mga turista at malapit lang pala dito ang minahan kung saan dinadala ang mga nakukuha nila. Agad siyang humingi ng tulong sa nagtitinda na tawagan ang nasyonal na kapulisan at huwag ang sheriff sa bayan, subalit maging ito ay kasabwat rin pala ng sindikato at walang kaalam-alam si Brea na nagsusumbong na ito sa kurap na si Sally. Pagdating ng kurap na pulis ay kaagad nitong tinutukan si Brea. Natatawa pang sinabi nito na mauuwi lang sa wala ang ginawang paglaban ni Brea dahil ibabalik lang muli siya nito sa minahan kasama ang iba pang mga babae. Subalit laking gulat ng kurap na demonyong ito nang lumabas sila ay dumating na ang mga nasyonal na kapulisan at matataas na ahensya ng gobyerno kung saan mabilis siyang inaresto at nailigtas na rin ang mga iba pa na naiwan sa minahan. Lumalabas na naipadala pala niya kanina ang sumbong sa boss niyang ito at ito rin ang tumawag ng tulong para iligtas siya. Sa pagtatapos bagaman nawakasan niya ang masamang gawain ng grupo ay batid niya na babalikan siya ng mga ito upang gumanti pero makikita na walang pakialam si Brea at sinabi niya na nakahanda siya sa pagdating nila. Special shoutout kay Mary Joyful Dina Wanao from Malaysia, Aida Ilagan from Bahrain, Ronaldo Del Mundo from Del Mundo Clan of Laguna, at sa huli kay Bogard Kaingin. Kung nagustuhan po ninyo ang video at umabot kayo hanggang dito ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming salamat po.